Ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ang payat mo na talaga today. Thank you, partner. Grabe. Pwede ka na Ramdam ko din talaga. Ramdam ko siya kasi partner usually itong mga ganitong klaseng mga suot kong mga damit. Nung I was 148. May bakas nga eh. May ano siya, may bakas ng sebo. May bakas ng kolesterol. Naiwan siya. Hindi, may bakas na banat siya dati. Sa true. Actually, di ba nakasulat dito Queen? Queen yan, di ba partner? Dati itim yan eh. Sa sobrang banat naging puti, yung print. Puro sinulit naglabasan na. True. Galit na galit sila. Dati siyang itim naging puti. Oo, kita mo naman ngayon, kasya na. Hindi, kasya naman siya dati, pero punong-puno. Punong-puno. Putok na putok na. Oo, yung kapag ka yung ano, ang tawag doon, sinusuot ko siya, may mga naririnig ako mga sinulid na hindi na kinaya. Hindi na kinaya yung pagkakapapit ko. Oo, gano'n. Sabi niya ngayon, may hustisya ng buhay. Sabi ng damit mo. Sabi. Tsaka nasusuot ko na yung mga yung sinabi ko sa sarili ko, papayat pa rin ako. Ganyan. Oo. Diba? Ino-nominate na kita sa Viva Max. Gusto mo ba? Pwede na. Taloy natin si AJ Rabal. Viva Max? Pwede ba? naman, lahat na pagkakakitaan. Ano na natin, suungin na natin. Hindi, alam niyo po, gets naman natin na kulang talagang kita. Pero isipin din natin kung bagay po sa atin. Di ba sinabi na natin yan, partner, dati? Wag kang mag-a-apply sa dentista kung alam mo talaga sa sarili mo na puro bagang ka na lahat, di ba? Sisirain mo yung negosyo, ganyan. Pwede naman, may mga role na bagay sa'yo doon. Oo, sige, nag-Viva Max ka pero ikaw pa rin yung tita, di ba? Ikaw pa rin yung tita, ikaw pa rin yung tita na na hindi nakikita yung buong katawan, partner, kasi ang eksena ng tita sa Viva Max, partner, lagi lang nagbebenta sa tindahan, sari-sari store. Laging bantay, anong role mo? Bantay sa sari-sari. Kasi sabi mo, Viva Max, wow, grabe, sexy na talaga siguro. Kaya Viva Max, hindi. Ano po siya? Bantay po siya sa sari-sari store, hindi po kita katawan. Kalahati nga lang ng mukha kasi may grills po yung may grills yung sari-sari store. Pero kasama na yun sa sa bragging rights mo, partner diba? mo. Isipin mo yun, radio DJ, podcaster, Viva Max tita. Viva Max sari-sari store tita, 'di ba? Ramdam na talaga natin ang mga ang mga paghihirap. Usually po mga kabisyo, yung kung ano man po yung habit that you're trying to start, o kaya habit that you're trying to let go, kadalasan pinakamahirap talaga yung unang 2 linggo. Doon sa unang 2 linggo na yan, kapag ka nalagpasan mo yan, sure ako kakayanin nyo na po talaga, promise. Kasi madami nagtatanong talaga sa akin, hindi ba masakit sa ulo, hindi ka ba nangain ng tao? Hindi po ako nangain ng tao, pero malapit na. Muntik ka na po talaga ang sama na ng tinggo sa mga tao. Kasi yun talaga yung malapit na sa pagiging cannibal ito. Papunta na talaga doon. Kasi yun talaga yung common reaction. Grabe, kinaya mo 1 meal lang sa isang araw. Buti hindi ka nangain ng tao. Parang, at hindi lang isang tao nagsabi nun, partner, ha? Yung buti hindi ka nangain ng tao. Alam mo, nakaka-offend yun. Bakit? Ibig sabihin kain ng katawan ko? Aswang ang tingin sa'yo. Sinasabi ko na nga ba eh. Nangangain ka ng tao eh. Nakaka-lurk. May sa aswang ang itsura. Nakakatakot naman. Pero di ba partner, ganun yung promise talaga, hindi lang isang beses. Siguro nga, tama ka, may papunta na din talaga ako sa manananggal siguro. Pero manananggal lang naman ako ng brief. Ay, ano ba yun? Pero ngayon, naman, ilang pounds na yun natanggal sa'yo? Siguro mga 17. 17 pounds? Ang laki nun ah.
Malaki mga talaga. Yun, mga 2 kilong dilis din yun. Mga ganon. Oo. Basta parang may natanggal sa akin isang buong tao. Oo, totoo nga. Isipin mo 17 pounds. Tao yun eh. Ilang kilo, hindi kasi ako marunong mag-count ng diba, pounds eh. Basta yung 2.2, hindi ko alam kung ipa-plus, divide o minus. Mas para madaling maging kilo. yung kilos. Oo, yun. Oh. Basta ganun. Pero malaki. Basta ramdam ko talaga isang bata, yung natanggal sa katawan. Tama. Ang galing lang nun. Parang, saan napunta? Yun nga. talaga yung pinaka nakakapagtaka talaga sa lahat eh. Parang may natanggal na bata. Siyempre, saan punta yung bata? Literal yung understanding. May natanggal na bata kay Nicole. Saan napunta yung bata? Inaalagaan ba? Yung pumayat. Pinabilin muna sa kapitbahay. Yung pumayat pero pumayat din yung utak. Yung pumayat pero natuyot din yung utak. Hindi, pero i-maintain mo yan, partner. Oo nga, sad. Hindi kasi prinamis ko yan kay Lord. Pananamit, ganyang eating habit. Oo, ganun. Pinanamis ko kasi talaga yan kay Lord. Sabi ko, Lord, papayatin mo ulit ako ng isa pang beses. Hindi ko na po talaga, hindi ko na siya, hindi ko na siya pababayaan. Hindi ko na po siya abusuhin. Ganon. Hanggang na yan. Kasi parang you look healthier. Oo, hindi. Parang yata nga. Look, younger fresh. yata. Parang ganon. Wow, so may ganon siyang pabata, effect. hindi pa bulok. Ay, wait lang nga. July 24. Pecha di peligro na naman. Teka lang. Ako naman tong oo ng oo. Sakay ng sakay. Oo. Ako naman itong sakay ng sakay. Papunta ka na naman dito sa utang. At the back of my mind, sinasabi niya, yes, yan. Nabibitag ko na. Oo nang oo eh. Sakay na sakay eh. Agree. Correct, nakukondisyon niya. Mukha daw siyang bata. Nako, pwede na mag-leave. Pwede na makautang. O teka, bumalik. Ay, ano ba yan? Wala. Pecha di peligro. Huwag kayong magulo. Sino ba nagugulo dito? Ewan ko. Nakukuha ko na eh. Nahihypnotize ko na eh. Hindi yun, partner eh. Kung pecha di peligro ka, pecha di peligro din ako. Parehas lang tayo, 'di ba? Pero para dun sa lahat ng mga kabisya natin na who's trying to let go of a habit, ang tatandaan ko yan, partner, yung pagyoyosi, ang napakahirap niyan eh. Lalo na bad habit, napakahirap talaga niyang i-let go. Pinakamahirap talaga siya sa una hanggang 2 linggo. Pero kapag ka na-survive mo yan, kaya mo na yan. Ganon din sa pagpapayat, ganon din sa pag-iipon. Hindi man siguro first 2 weeks kasi medyo matagal ang pag-iipon, 'di ba? Pero you just have to start it. Yun yung pinakamahalaga, umpisahan mo lang talaga. At saka para nakuha mo kasi yung tamang diskarte. Madami ka namang naging attempts before. Tama. Marami kang talagang sinubukan na kung ano-ano. Tubig kanal, tubig baha, tatlong galon sa isang araw ng tubig baha. Hindi nag-work. Kasi, nag-work pero bumalik din agad. Oo. Naalala ko nga yung panahon, partner, na talagang bumibili ka pa ng ng gamot noon. Tapos talagang regularly iniinom niya yon. Pumapayat naman siya. Pero ang side effect noon, nakakatuyot mo ng utak. Nakakalo siya nga. Oo nga, nakakatanda. Tsaka payat ka pero ang parang tumanda ka. Ganon. Yung pumayat ka pero parang nag-addict. Parang pumayat. Yung ang taas ng balikat mo. Tapos bakit ang payat niya ngayon pero para siyang nag-addict? Okay lang ba si Nicole? Hindi, tsaka natatanda dumaan ka rin doon, nakakatuyot siya ng utak eh. Parang ganun. Tapos eventually nga, dapat kasi kilala po natin yung ating katawan eh. Dapat. Kasi at least alam natin if something is wrong, alam natin what works for us, ganyan. Mas maganda yung kilala natin yung katawan natin. Parang yung isang kong kaibigan, ganun eh. Parang kahit na anong kainin niya na karne, madami, hindi siya talaga tataba dun eh. Pero isang beses siyang uminom ng any drink na may sugar. Okay. Soft drinks, fruit drink, kahit shake, or isang slice ng basta anything na matamis, automatic yung merong dagdag sa timbang niya. So alam niya na yun yung sinasabi natin na dapat knowing mo talaga yung katawan mo. Kasi bawat katawan ay iba-iba. Correct. Every body is different. Kaya every body is unique. Correct. Kaya ang sinasabi, ito pong sinasabi ko, while may mga nai-inspire to also do the same, kailangan kilala nyo po yung katawan nyo kung kaya nyo din po talaga at pwede sa katawan po ninyo itong ginagawa kong OMAD or 1 meal a day. Kasi kung ito naman po ay ikatutuyot nyo po, ikabubulok ng maaga, yan, wag na po natin subukan. Doon na lang tayo sa, alam natin yung pwede nating unti-untiin lang muna, ganun. Try ka lang
lang try. Diba totoo yung partner? May mga pinapatak-patak pa ako sa tubig. May mga iniinom na kung ano-ano. Meron pa akong iniinom, bukod dun sa para mga iniinom na kung ano-ano, meron pa akong patsampuy na kinakain na every time na meron akong kakainin, kahit candy partner ha, napupupo ako. Ganon katindi. Nakalimutan ko na ang tawag doon. Pinupuntahan ko pa yun sa Manila partner. Nagta-travel pa ako sa isang parang Chinese herbal kinemerut na kasi nabalitaan ko nga, yun yung ganyan. Nabali-balita. Kasi nakita mo may pumayat naman. So nabalitaan mo anong ginagamit niya, anong ginagawa. Ginaya ko na lang nang hindi ko naman tinanong sa expert. At hindi mo kinilala yung katawan mo. Oo, kung okay ba sa katawan ko to, yung gano'n, partner. Sabi ko sa'yo, kahit na candy, partner. Kahit na candy, makukulo kagad yung tiyan ko. Isipin mo candy. Yung simip-sip ka lang ng champoy. Simip lang ako ng champoy. Tapos, pagkatapos nun, para siya champoy. Na-imagine ko yung pagod ng puwet mo. Pagod na pagod siya. Ang sakit-sakit niya. Yung wala siyang almoranas pero. Yung mayat maya nasa inidoro. Ang sakit, partner. Totoo yan. Tapos tinigil ko din yun. Kasi totoo nga naman, in fairness, lahat ng mga tinitake nyo, isipin mo, sumipsip ka lang ng lollipop. Hindi ko nga naubos eh. Sasakit na yung tiyan mo, lalabas mo agad. So, yung mga ganun. And for others, kaya nga siguro nasa herbal kinemerut at saka herbal daw yun, it might work for them sa katawan nila. So, dapat aalamin mo talaga kung ano. Tsaka, alam mo, importantations din talaga dyan. Meron kang motivation why you're gonna do it eh. Matinding disiplina ang kailangan mo dito, Kabisyo. Hindi pwedeng puro simula. Correct. Disiplina. Tsaka part na may motivation ka, meron ka talagang goal. As in, parang... Okay, so ano ang goal mo dito, baliban sa pagsali sa pag-audition sa Viva Max bilang tita, no? Importantations talaga yan. Siyempre, yung isang goal ko talaga, partner, para lumabas yung leeg ko. Kasi nakakahiya, nag-endorse ako ng alahas. Yung talaga, partner, nag-endorse ka ng alahas, tapos hindi kita yung leeg mo. Paano? Paano yun? Hindi, isipin naman ng mga tao ko, hindi man makita yung necklace, pendant kasi yung ni-endorse mo. Naging choker, partner. Yung talagang mahabang. Nag-endorse talaga siya ng pendant. Hindi naman necklace in-endorse niya. Yung pendant kasi pendant lang yung nakita. Diba? Di, tsaka partner, yung motivation ko din talaga na ayoko talagang ayoko talagang mabulok agad. Ang bata pa ng mga anak ko eh. Hindi kasi feeling ko lang healthier yung ganyang klase ng kasi habit. Kasi madami naman doktor na nagsasabi nun, partner, na mas maraming kaakibat na sakit kapag ka medyo on the heavy side ka eh. Kasi sugar yun eh. Sugar, diba? cholesterol, yung mga ganun. So ngayon, tsaka isa pang magandang motivation dyan, makasuot ka ulit ng mga bagay na dati mong nasusuot. Ng mga damit na dati mong nasusuot. Totoo din naman. Yung hindi ka bibili ng double XL, yan. Minsan magpapakustomize ka na. Oo, correct. Kasi nga, hindi na wala ka nang nabibili. Correct, na regular na kasya sa'yo. Yung ganun. Kailangan meron pong motivation na kumbaga meron kang end goal. Katulad ng kwento ko, partner, 'di ba? Yung isa kong kaibigan na Becky, every time na nagko-fun run siya, para lang bilisan niya talaga ang motivation niya at the end of the goal, meron talagang lalaki naghihintay sa kanya na topless. Pero talagang ganoon. Tapos pagka ganoon, ang bilis-bilis talaga ng takbo niya kahit hindi naman ito pabilisan. Ang bilis nung kanya. So merong motivation. Nung time na nilet go ko yung negative habit or bad habit of smoking, ang motivation ko nun is gusto ko kasi magkaanak agad eh. Parang ayokong parang na-imagine ko bilang overthinker na sasabihan ako ng OB, ay, Mrs., hindi ka na po mabubuntis kasi po yung matris niyo po isang pitik lang po abo na, di ba? Doon ako na-shokot. So, nagka-motivation ako na, hindi. Girl eh, correct. Ititigil ko talaga yon. Ganun. Dati pag binuksan mo yung bag ni Nicole, puro Yossi po yun. Ang daming walang lighter. Gamit sa office. Maliban sa cellphone, puro Yossi na. Ang daming lighter. Iba-iba. Tapos pag nagtanong yung nanay niya, nadadami pa ng ibang tao, hindi sa akin yan, ma. Sa boss po namin yan kasi malakas siya mag-Yossi. Sarap. So, whatever it is, importantations talaga na meron kang motivation. Kasi kapag meron kang goal or motivation towards it, mapo-force yung sarili mo na madisiplina eh. Correct. And generally, yung magkaroon ka talaga ng good habit. Correct. Everyday. Dapat may madidiscover tayong magandang habit everyday. Tama. Diba? Kumain ng healthy food. Diba? You get enough sleep. Napaka-importante nun. Diba? Magkaroon ka ng quality time for with yourself. For your family. Correct. Life. Diba? Magkaroon ka ng quality of life. Napaka-importante nun. Minsan nakakalimutan na natin
natin eh. So, sa kabisihan ng world. Yes, try natin hanapin or i-develop ulit yung ganong klase ng habit. Yes. Importante kasi yun. Correct. Kaya hindi, although hindi po siya madali promise, nakakaano yan, nakakabaliw. It will require a lot of discipline. May mga iba nga na nagtatry tapos nagfe-fail sila eh. Totoo, nangyayari talaga yan. Ako, ilang beses nangyari yan. Yung parang sinubukan tapos nag-fail. Pero, subok lang na subok. Dadating ka din dun sa time na kakayanin mo yan. At ganun din, kung ikaw ang pinagdadaanan mo, heartbreak. Diba? Correct. Akala mo hindi mo kaya na mabuhay nang wala siya. Akala mo siya na yung huling babae o lalaki sa mundo, diba? Pero tama ka. Akala mo lang yan, 'di ba? Kakayanin mo yan. Correct. Doon sa una parang feeling mo paano pa itatawid yung bawat araw, 'di ba? Paano na magiging masarap ang lahat ng milk tea kung favorite ninyong bonding moment yung milk tea, 'di ba? Paano pa magiging mabango ang lahat ng pabango ko? Alam mo na yung ex mo ang hilig sa pabango, 'di ba? May ganun eh. Paano pa masaya yung sunshine, 'di ba? Paano pang masarap ang mga ulam, 'di ba? May ganun kang question na imposible kasi wala na siya sa feeling ko eh. Hindi eh. Correct. Kakayanin mo yan. Totoo. Kakayanin mo yan, promise. And that will start in making a habit, diba? Of developing a positive mindset. Tama. And developing the habit of prayer. Wag po natin kakalimutan yan, di ba? Magandang habit din yun. Diba? Yung magdadasal po tayo, nakayanin po natin. Ako, partner, yan yung dinasal ko kahapon eh, na nagpasalamat ako. Lord, in fairness, kinaya ko po talagang talikuran yung lechon, di ba? Diba? So also develop that habit of prayer. Isang paalala mula sa tambalan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class. Tsaka nakakatuwa talaga, partner, kapag biglang, pag yung sinuot mo, etong baldang to, partner, ang tagal, promise, the zipper to eh. Hindi na to umaabot, partner. Yung pag, susutin ko siya sa legs ko at ang legs ko hindi malaki kahit na medyo mataba ako masusuot ko siya, partner, pero yung zipper hanggang dito lang sa may puson, as in, hindi na talaga siya akit kahapon. Sumuko yung zipper. Sasuka talaga yung zipper kahapon. Sabi ko, huy, nakita ko ulit yung paldang yan, no? Pagsuot ko ng ganun, walang kahirap-hirap doon sa may legs. Sabi ko, ay, pwede. Ginanong ko lang ng kaunti, nag-shake lang ako ng konti, partner. Pukumasya, tinaas ko yung zipper, walang naipit na taba. Sabi ko, OMG, talagang meron ng fruits of my hard work. At yun naman yun eh, whether it's pagpapapayat, pag-iipon, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na pinush mo yung sarili mo. Kasi ako, partner, bago ako magpapayat, kapag kasi nasabihan ako, kunyari na, magpapayat ka na, ganyan, or something, sinasabi ko talaga, hindi okay lang, masaya naman ako, or hindi okay lang, ang daming excuses. Yun pala, totoo pala talaga yung excuses. Totoo talaga pala kahit lumang kasabihan na kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Totoo yun. So motivation, discipline, correct, and no excuses. Tama. Pero mahirap promise mahirap. Mahirap pa motivation, maghanap ng ganun. Hindi na lahat motivated, totoo eh. Paano ka mamotivate? Ang baba ng sweldo mo. Gets namin yan. Iba na pala. Iba na pala. Iba na pala yung hugot. Hindi na pala ako sa diet. Diba, mahirap talaga eh. Pero kinakaya. Kung kaya nga na iba, at hindi, ako nga po hindi naman po ako ay 5XL to suddenly medium, di ba? Hindi eh. Merong mga iba na talagang sobrang big. Nakikita po natin yan napapanood po natin yan. Yung nga lang contest sa Biggest Loser, di ba? Ang lalaki talaga nila, tapos nakikita natin na pumapayat. Kasi nga, posible talaga. So, ipupush talaga natin yung mga ganyan. Kaya yan! Go, go, go! Dapat i-manage mo na yung expectation mo pag ganyan. Magde-develop ka ng habit. Laging may tinatawag na kapalit or yung trade-off involved, no? Parang hindi madali na akala natin, ay, gagawin ko, maganda yung ginawa niya. Feeling ko, kilala ko yung sarili ko and applicable sa akin yung ganong klase ng method or approach. Pero, nung ginawa mo naman, hindi mo effective, pero hindi mo pinaninindigan kasi nagbibigay ka na ng excuses sa sarili mo. So, dapat i-manage mo na yung sarili mo na dapat dire-diretso lang. Diba? Magsasacrifice ako. Correct. Marami akong ili-let go. Diba? Talagang mahihirapan ako at hindi ako dapat magbigay ng excuses. Tama. Uy, parang yung po, partner, yung pag-MBA mo, ang daming sacrifices nun na-imagine ko, partner yung tulog.
Oo. Peace of mind. Ang hirap kaya, di ba? May exam, may Oo. thesis, may, di ba? Oo, pandemic, Correct. Ang daming ganun. Pera. Di ba? Yes. Magkano? Ganun. Bautang ka sa credit card. Sa true. Thank you very much, credit card. Di ba? Oo, savior ka talaga. Oo, pero kapag ka pala itinodo mo at pinush mo, dadating din yung, hindi naman forever dadating din yung ilang taon matatapos ka din. Correct, diba? correct. Yung time na inip ka na parang ang tagal naman Oo, ng result. totoo Ang tagal naman Totoo mangyari yan. ang tagal naman nung target ko. Hindi ko makuha-kuha, parang ilang tulog pa to, ilang buwan pa to, or ilang taon pa to bago maramdaman yung effect. Pero yun nga pag pinanindigan mo, hindi ka nagbigay ng excuses sa sarili mo. Although talagang there will come a time na nakakaburyong. Oo, susuko ka talaga. Ayoko na, suko na ako. Ano ba tong pinaglalabang ko? Bakit ba ako hirap na hirap? Totoo yan. Ako Oo. partner, ganyan din ako sa handaan. Tapos hindi ako kakain. Ano ba itong pinaglalabang ko? Dati naman na-enjoy ko itong leche plan. Oo, diba? Diba? Pero, yun yung trade-off. At dapat mong ibigay yung expectation na yun sa na may sarili gano'n, mo. na hindi siya madali. Yun yung Yes. paulit-ulit nating sinasabi na hindi po talaga siya madali. Correct ka. Yan. But the end of the game, talagang everything will be worth it. Makikita mo talaga yung effect na, ay, pumapayat ako. Correct. Ay, nadadagdagan pala yung natututunan ko. Tama. Ay, ang dami ko palang nabubuong bagong habit na magaganda. Diba? Yun yun. Ano naman siya, may reward Yes. sa bandang huli. So ituloy mo lang, basta wag ka magbibigay ng anumang excuses sa sarili mo pag gusto mo ang isang bagay. Tama. Diba? Ganun. Sabi ni EJ Marcelo tsaka ni Boss Jamie, halos 8 kilos yung 17 pounds. Gusto ko lang pala yung kwento kong 2 kilong dilis. 8 kilos. Yes. Laki nun hindi lang isang bata kasi yung bata, di ba, norm 9 pounds lang sila. Kunya pag nanganak ka, sabi, ang bigat ng bata, 9 pounds, 12 pounds. Hindi naman hindi ko sinasabing baby ha. Bata talaga yung natanggal sa akin. Toddler. Feeling ko toddler kasi. Tumatakbo na, ganun Oo, gumagapang tumatakbo na. na. Mga 1-year-old, ganyan. Sipin mo, may nawalang ganon. Laki nun, 50. Ilan? 8 kilos? 8 kilos. Oo. Mga 17 pounds. May target lang ako pero parang feeling ko kaya ko pa siya i-push ng kaunti. So pagka gano'n, di-achieve mo na yung gano'n. Hindi ko na alam kung ano maintenance pagkatapos. Huwag ko muna, isa-isa lang tayo, one day at a time lang tayo. Hindi ko rin alam paano yan. Yung paano pag na-achieve mo na, paano? Siguro, Gulay-gulay na lang ba? Or hindi, 2 meals a day? or in moderation lahat. Yung hindi kasi dati umaabot talaga ako dun sa yung hindi ako makagalaw. Ang sakit na busog ako. Yung parang alam mo talagang yung tiyan mo inano mo talaga, pina-expand mo talaga siya. Kumbaga sa plastic balloon, itinodo mo siya talaga ng bongga. So parang feeling ko yung maintenance nun is yung yung hindi hinay-hinay lang. Oo, yung hindi naman parang hindi naman pigil na talagang deprive yung tiyan mo sa masasarap na pagkain. Hindi naman yung gano'n. Kasi ayoko namang hindi maging masaya. Kasi happiness din naman talaga ang food. Totoo Oo, talaga sobra, yun. sobra. So yun yung sinasabi mo, partner, na yung trade-off. Sa akin yung trade-off yun. Trade-off talaga dyan is not regularly enjoying yung masarap na food. Diba? Kasi usually pa naman, yung masarap na food, kung ano po yung masarap, yung mamantika, yun Siya yung masarap siya yung masama sa katawan. Siya yung bibigay ng malaking timbang sa katawan. Correct, totoo. Nakakapagpataba. May ganun. Pero ako, one thing, partner, ayoko naman kasi mabaliw. Sinabi ko na to hindi ko nilelet go yung coke. Kaya may mga tatanong sa akin parang, pumayat ka na hindi ka na nagko-coke. Sabi ko, hindi nagko-coke ako. Dun sa oras na pwede akong kumain, na kung ano yung oras ng kain ko talaga, magko-coke ako. Tapos tinatanong nila, pag oras ng kain mo, anong klase yung kain mo? Gulay lang ba? Hindi. Parang regular na kain. Kasi yun na nga lang kinain mo sa buong araw, naggulay ka pa. Ano na to? Pero yung 1 meal a day and healthy food, you make it sure na healthy food siya. Oo, hindi naman ako 1 meal a day tapos ang kinain ko puro candy. Buffet ng gummy bears. So you make sure na parang na medyo kompleto meat, din. Veggies, and then fish. Correct. Ganun. O kaya may paprutas, yung mga ganon. So may mga ganong kineme. Pero may coke pa din. Oo, para may kasamang pampasaya. Kasi ayoko talaga yung pumayat pero alam mo parang nagkasakit. Yung ganon. May mga ganon yung parang pumayat siya pero parang mukha siya may sakit. O kaya pumayat siya pero parang nag-addict. Diba? Ayoko ng ganon.
Gusto ko yung Lubog yung pisngi. Oo, gusto ko yung humimpis yung mukha mo bagay sa iyo, ganon. Hindi yung humimpis yung mukha mo, ano yung tinitira mo, itigil mo na, hindi ganon. So malalaman mo kung maganda yung pagpayat sa iyo, depende sa reaction din ng mga tao. Syempre, sa totoo lang dapat wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, pero meron din talagang effect yung yung sasabihin ng ibang tao. I mean, pag sinabi nila na pumayat ka pero naging fresh ka, good pagpayat yun. Pero pumayat ka pero nag-addict, o kaya yung pagsabi na pumayat ka, pabulong sa iba kasi ayaw niya maka-offend. Ayaw maka-offend. Medyo may mali tayo doon, 'di ba? Totoo, ma-observe din naman kasi yung feedback ng ginagawa mo, ma-observe ng ibang tao Tama. na nakakakita sa iyo. Kaya 'di ba yung malamang hindi lang naman ako yung nagsasabi sa iyo na, "Uy, pumayat ka na." 'Di ba? Yun makikita mo na agad yung effect eh. Correct, So sasabihin nila kung nakakapangit. Tama. Or hiyang yung ginagawa mo. Oo. Uy, tigil mo na yan. Buti hindi ka pa nahuhuli ng pulis. Buti hindi na masyado uso yung tokhang. Ang taas na ng balikat mo, umabot na sa tenga mo. Itigil mo na yan. Ibig sabihin nun, hindi maganda yung feedback na nakuha mo. Tama. Hindi ba hindi hiyang yung ginagawa mo? Kasi ang iniisip ng tao, nag-a-addict ka. Di ba? Hindi nila iisipin na nagda-diet ka, isipin nila nag-a-addict ka. Oo, isipin kasi nila. hindi maganda yung feedback. Correct, nakakatuyot yun ng balat, Yes. diba? Yung mga ganun. Pero may ganun pala daw siyang effect talaga, partner, yung pagpayat sa skin. Hindi ko rin masyadong pero meron siyang Kemerut na explanation na it does wonders also to your skin. Okay. Parang ganun, kaya dapat so may good effect din. May good effect siya bukod sa you're losing the weight. Meron siyang good effect sa skin, para mga ganun, no, 'di ba? Pero syempre part katulad nga ng sinabi ko, importantatious talaga yung motivation. Kaya ako nagpapasalamat din ako, partner, again, gusto ko lang magpasalamat sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry sa pa-billboard niya sa akin sa Robinson's Lipa. Yes. Pumunta talaga ako doon nung nakaraang weekend para makita ko kung may leeg talaga ako doon. Hindi pa nga ako payat doon doon sa picture na yun, pero nagsa-start na ako mag-diet noon eh. Ayan. So, thank you so much. Ang Alam mo, ganda nun, ang ganda, laki, parang sabi nga, malayo pa lang eh yung mga anak ko, Mommy, might see you, ganyan. Hindi naman natin first na billboard yun. Hindi ko naman first na billboard, pero nakaka-excite pa rin syempre. Tsaka first time ko for a jewelry brand. So, nakakatuwa talaga siya. Tsaka ang galing kasi yung mga pag-expert ka talaga pagdating sa mga alahas, meron siya talagang meron siyang alam nila what kind to choose for which type of outfit to wear. For example, 'di ba, meron tayong guesting sa sa EAT, 'di ba? So, ang suot ko noon ay off-shoulder. Tapos, ang pinili ko na necklace na susuotin ko, ito. Tapos sabi sa akin ni Madam Mayet, ay, simple yan. Pang t-shirt yan eh. Ay, dapat nasa labas lang yan ng t-shirt. Tapos pag tinignan mo kasi siya part outside of the shirt jamon kasi siya. So, ang naisip ko nga pang malakasan siya, parang magsa-stand out siya sa off-shoulder. Sabi niya, hindi, pang t-shirt yan. Yung mga tipo naka-white ka lang, t-shirt, gano'n. Pang simplihan lang. Pang simplihan. Sabi ko, pang simplihan lang talaga. Tas, pang malakasan na sa atin yung mga ganyan. Sa atin, pang malakasan naman siya. Pero, kapag expert ka kasi, parang if you have an eye for it, you would know na hindi siya bagay sa isang parang medyo formal off-shoulder type. So, nung sinuot ko nga itong t-shirt, kung t-shirt nga ako, tingnan ko nga yung sinasabi. Nung sinuot ko nga ito, ayaw nga, pang t-shirt siya. May ganon. Parang nakakabilib. So, kapag pumunta po kayo, kanyari sa Mayat de la Rosa, magtatanong kayo sa kanila, ano yung bagay? Kasi trained sila to answer it eh. Kung pagka ganito po ba kaitim yung bato ko? Gaano ko kaitim po yung Ay, huwag ka mag-kwintas. Maawa ka sa kwintas, sabihin nila. Ganun. Baka kumakover ng libag. Pag maitim po ba yung may pag-asa pa po ba ito? Ganyan. Ay, hindi ka dapat doon pumunta. Dapat skincare. Mapapatid yung necklace. Correct. Matinding acid yan. Yung galing. Pero ang galing, di ba? Pag expert ka, alam mo. Oo naman. You know tama agad. Tama yun. Parang naaliw lang ako talaga kasi ako partner, nung pakakita ko pa lang ito, alam ko Akala mo basta kwintas lang, parang ang kwintas pwede mong isuot sa kahit anong klase ng ng outfit. Pero yung pala may binabagayan pala talaga. Circle siya na layers of diamonds. Oo, so you would think na parang pag nilapat mo nga siya sa balik sa may dibdib on an off shoulder na magsa-stand out siya, hindi pala. Pang t-shirt lang daw. May ganon. Tsaka di mo rin alam, may purpose din yan. Pang hypnotize din yan. Oo, nagamit ko na nga dun sa baba.
Pendulum pala. Pambudol. Pendulum pala. Nakakaloka. Titigan mo. Sasabihin mong maganda ako. Yan. Pauutangin mo ko 3,000. Ay, nako. May ganun pala. May ganun. And applicable yan sa maraming syempre, Yes. maraming aspeto. Ito, Parang sa sa pang-OOTD, di oo, ba? correct. Sa skin, ganun Sa din. Hindi ka magtatanong sa skin. hindi expert. Di ba? Magtatanong ka sa expert. Huwag ka ma-offend kapag halimbawa sinabing hindi bagay sa iyo yung ganitong klase. Kasi ako dati na-offend ako parang, hindi ka pong kaputian, sabi sa akin. Hindi po bagay sa yung powder na yan. ako na pinilit partner, binili ko. Tapos nung in-apply ko partner, Espasol. Espasol, di ba? Because experts know. They know eh. Oo. Alam talaga nila. Partner, pinilit ko talaga yun. Ganun, hindi bagay. Pues papakita ko sa'yo, binili ko partner. Pag-uwi ko sa bahay, pag-apply ko, ay, oo nga no. Papunta na ako sa Espasol. Pa-chocolate crinkles ako. Para siyang bitak-bitak na puti-puti. Yun. May binabagayan. Kasi may binabagayan na kulay. So, ganun, importantatious na malaman po natin yung mga ganyan. Correct. Ha? Ay, nako. Shout out tayo sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok. Meron nagtanong, totoo po bang may bagyo ngayon? Oo, kahapon lakas ng kulog at saka hangin. Pero hindi pumatak yung ulan. Hindi, umulan. Pero nawala ulit sa area namin. Oo, sa amin din. Nasa Correct. Mandaluyong ako kahapon eh. Pero ngayon, makulimlim lang. Medyo humahangin. Binabangan namin yung mga halaman sa terrace. Correct. Baka hindi natin alam. Lumakas Hindi or natin umulan. alam eh. Pero di ba Oo. parang di sure kung magla-landfall? Tama ba? Or hindi ako sure kasi parang nakainom ako nung nakinig ako sa news. Parang nung Saturday, hindi siya magla-landfall. Pero ngayon, hindi ko rin alam magla-landfall kung ano na na. yung huli. Kung ano na yung Para sa akin, latest. posibleng mabago yung direksyon. Oo, alam mo, kaya nga ako partner, aliw na aliw ako pag nakikita ko yung Sierra Madre Ranges, pag may road trip. Kasi parang lagi kong sinasabi na ko, maraming salamat Sierra Madre Ranges, promise. Kaya kausap ko sila pag dumadaan ako, going to Baler, Pangasinan, ganyan. Nakita ko sila, tapos sinasabi ko talaga, maraming salamat Sierra Madre Ranges, kasi kayo talaga yung, ilang beses nang humampas sa inyo yung, yung mga typhoon na nadidissolve sila, o kaya humihina, yung mga ganun. So, kahit na may mga ganyan, posible din namang ang daming unexpected sa mundo eh. Tingnan mo yung undoy, 'di ba? Everything Parang is uncertain siya. So we just hope and pray na hindi okay. Huwag na kayong tumawa kung halimbawa, sinabi may bagyo tas wala naman ang init. Okay nga yun eh. At least walang ang hirap ka na may bagyo, correct. Sako na kaya yan. Totoo. Diba? Kami nga dito, ang dami namin mga events na kinancel, di ba? Pero dumating yung araw na sabi darating yung bagyo, hindi naman bumagyo. Di ba? Pasalamat pa rin kami. Hindi man natuloy yung events, at least walang na-damage. Correct. Yun diba? yun. Everybody is safe. Tama. Mas mahirap kasi yung pinush mo pa rin, 'di ba? Pero may nahulugan ng stage, Oo. 'di ba? May lumipad na parte ng ng Totoo, speaker. Di ba? Posible partner. Ang lalaki pa naman ng mga speaker ngayon. True. Yung Diba? nag-attend ka lang naman ng concert tapos nahampas ka ng speaker, 'di ba? Totoo. Yun, may napanood nga ako video Naglalakan lang yung alin, nabagsakan talaga ng yero, yung paa, Diba? dugung-dugo yung paa. Alam mo, Walang nangyari kabuhang, yun. literal typical Bagyo? na Hindi. Wala. Oh. Normal day. Nabagsakan lang siya ng yero. I mean, naglalakad lang siya, tapos nabagsakan siya ng yero. I mean, sino mag-aakala na parang ang lawak-lawak naman ng kalye pero sa paa niya talaga yung bagsak ng yero, yung edge niya, yung talaga yung pumatak sa paa niya. Ang tawag doon, naputol? Hindi naman. Hindi naman na close up pero yung mga tao talagang hindi na siya nakalakad eh. Oo naman. Ikaw ba? Natumba siyang gano'n tapos gumagano siya. Sakit. Pilipinas? Oo. 'Di ba? So kaya nga ito yung sinasabi natin kapag Everything is uncertain. Correct. Hindi mo masasabi. Hindi mo talaga masasabi kaya kung nakarating ka ng safe sa office mo, sa kung saan, ipagpasalamat mo kasi tingnan mo yan. Hindi mo masasabi eh. Ganun din pag nakauwi kayo ng safe sa bahay. Yes. Shoutout naman po sa amin dito sa QC, sabi ni Nika Yula Venice, Venezuela. Good morning, Menchi De Leon, watching here sa Japan while relaxing sa bahay. Sabi ni Miss Jude Ilagan Kausaren. Ang cute-cute ang endorsement mo, Madam Nicole sa Alahas. Thank you so much. Hello kay Roel Baun. Shoutout kay Imelda Robles ng CPAC. Thank you very much. Salamat sa pagtutok. Elmi Daza Miranda Paleracio, good morning.
ang aking magandang pinsan, si Ate Agnes Senyo, nakatutok. Hi, Ate Hi, Ate Agnes. Agnes. Good morning. Morning. Ay, meron pala tayong partner, meron pala tayong pinadala sa atin na Tim Tams from Australia galing sa Oy. tambalanisa nating si La Arnett. Thank you, La Arnett. Ganda naman ang pangalan mo, La Arnett. Yan, La Arnett. Oo, Yan. parang maarteng Oo. musical instrument. Yes, parang ganun yung dating sa akin. Maarting musical instrument. Yan. Thank La you. Arnett. Thank you, ganda ng name. Paulo Canlas. Hi, Pau. Binabati ng belated happy birthday ang kanyang wifey na si Len Canlas. And kay Diane Capili from Sydney, Australia. Hello! Ito, naka-visit na to sa atin si Pau, remember? Yes. Oo. Balik ka dito, Pau, ha? Dating pasalubong ulit. Pagbalik ganyan. mo dito. Patimtams ka naman dyan. Si O. Ethel, unexpected na mangyayari sa'yo, basta lagi ka lang mag-ingat. Minsan Totoo. nga, partner, kahit hindi nag-iingat Tingnan mo yung kwento mo tungkol sa Yero, naglalakad lang siya. Oo. Hindi mo talaga Alam, masasabi. maglawak ng kali. Pero sa kanya talaga, sa kanyang paa talaga sumakto yung pagbagsak ng yero. Diba? Si Ani Gionting is shouting, shout out from Valenzuela. Hello kay Jason Lagi Ramos. Hello kay Carlos Silvestre, shout out sa Africa. Nasa Africa daw siya. Boy. Alam mo yung isang lugar na gusto kong puntahan, Africa. Pero natatakot ako kasi ang dami kong, may mga novels kasi ako nabasa nung college ako na yung mga tribe, tapos inaalay-alay yung mga tribo. Tapos yung mga ganun. Tsaka may mga napapanood tayo, di ba? Parang kakainis. Pumayat lang, parang na. Parang kasi Parang ulan, Parang uulan. Kakainis. Wiset. Hindi, parang siya, partner. Ewan ko, di ba may mga film na gano'n? Yung mga tribe, yung mga kulto, yung mga ritual, mga tribe, mga ritual, nakakalurky. Kaya gusto kong mapunta dyan. Pero syempre, kahit naman gusto kong pumunta, kahit umarte naman ako tungkol dun sa tribe, wala din naman akong pamasahe. So, next topic. Pero ang ganda, yung makita mo yung wildlife. Di ba? Parang nakakaaliw. Pag nakita mo nga yung mga nagbi-video, normal, yung mga yung tawag dito, animal life. Di ba? Animal Planet, normally Africa kasi di ba kinukunan yung mga video. Ang sarap nilang panoorin. Di ba? Paano kung nandun ka, ma-explore Kaya mo nga yung tas lugar pwede. na yun. Lugar. Tas pwedeng pumunta doon na parang nandun lang sila with you. Diba? Tapos niyayakap mo yung leon, gano'n. Alam mo, meron ako napanood na video na gano'n. Ewan ko napanood mo. Parang yung leon, hindi ko sure kung basta yung leon, may nag-alaga sa kanya na regular na tao. Bakit? May hindi ba regular na tao? hindi siya, hindi yung regular yung job. Hindi, regular, parang ginawa niyang pet. As a pet for like 7 years. Tapos syempre, hindi mo naman pwedeng gawin pet yung lion, diba? So, kinuha siya ng, hindi regular na mga tao. Ibig sabihin, kinuha siya ng zoo, kinuha siya ng, yung talagang dapat na mag-aalaga. So, nung finally bumisita itong nag-alaga for 7 years dun sa lion, doon sa lion partner, nakakatuwa, na nakakatakot, na may halong nervyos. Kasi yung lion, dalawa sila partner. Nung nakita pa lang siya dun sa may gate, ng tumatakbo ng mabilis. Na kasi, parang aso, yung parang nandiyan na yung amo ko. Tapos partner, dinambahan talaga siya, tapos sinahalikan siya. Parang, alam mo ko aso yung parang ang cute. Doon sa lion, cute din naman, pero may kasamang, parang feeling ko anytime, liig na lang pababa yung makikita namin. Pero, siya kasi yung nag-alaga. Ganun galing lang. Ganun yung animals, no? May puso sila eh. Galing. Kahit sinasabi natin, syempre nasa wild sila kaya ganun sila umasta. Ganun yung behavior nila. Pero kapag yung animals na-expose din sa tao, nag-a-adjust din kasi sila. Galing, ang katuwa. Diba? Isipin mo, ilang taon silang hindi nagkita, pero yung love nandun pa rin. Yes. Ganun yung mga hayop, diba? Lalo na yung mga ginagawang pet. Galing so, talaga. Let's not hurt them. Wag natin silang patayin. Diba? Mahalin natin sila. Wag natin pagtripang sipa-sipain. May emosyon sila. Ako nga yung mga simpleng pagong halimbawa,
marunong silang magtulungan. Pag nakita nila yung kasamahan nila na natumba, syempre ang isang pagong hindi siya babalik sa dati niyang posisyon kapag walang tumulong sa kanya. Wala pa tayo Diba? nakita na yung parang ginagalaw-galaw yung mga paa niya hanggang makabaliktad siya. Oo, wala. Oo. Ano to yung mga dry, yung nasa dry. Oo. Kasi yung sa water carry Correct. Yun yung pinakamatinding pagsubok ng mga pagong kung hindi nyo po alam kasi nakausap namin sila lately. Yeah, alam mo na mga trip namin. Makipag-usap sa pagong. Yun yung ang talagang pinakamatinding problema nila na matumba sila, na nasa dry sila. Kasi dadating talaga yung time na mamamatay sila hanggat walang tumutulong sa kanila. Tama. Pero yung mga pagong pala, pag nakita nila yung kasamahan nila na nakatumba, matik lalapitan nila yun para tulungan. Galing, na ibalik sa no? tamang posisyon. In the first place, bakit ka kasi natumba? Siguro habang inaangat-angat siya ng mga kapwa niya, 'di ba? Patanga-tanga ka naman, natumba ka. Bakit naman? Hindi, kaya ako niya sa yung waves, yun daw yun eh. Mga napanood lang naman natin. Waves. Naglalakad siya sa shore. Siguro mangingitlog. Tapos nadala ng wave, datumba ng gano'n. Oo, napabaliktad. Oo, hindi na bumalik yung wave. So yung pagong nakaganon lang siya. Oo. Ang madaming namamatay nang nakaganon sila kasi wala nang tumulong sa kanila, wala nang nakakakita. Pero yung mga kapwa pagong nila, pag nakita sila nung kapwa pagong nila nakaganon, babalikan sila para ibalik sa dating posisyon. See, meron silang Galing. May ganong they instinct. Think, they feel. Correct ka. Meron kaming pagong sa bahay. Ano siya, meron kasi kaming parang maliit na pond. Maliit lang siya talaga. Baka akalain nyo mayaman. Maliit lang talaga siya, promise. So, meron siyang koi, tas meron siyang pagong. Nakakatawa yung pagong na yun. Hindi ako fan ng pagong. Actually, I don't like them. And they don't like me too. The feeling is mutual. So, every time na pupunta ako or kahit sino may mapapalapit, yung pagong, partner, automatic magpapatay-patayan siya. Yung ibabaliktad yung sarili, nakabalik siya. Tas yung parang nakakatawa dun sa tubig, yung parang patay siya talaga kasi yung wanawasiwas, yung gano'n, tawang-tawa talaga ako. Sabi ko, tingnan mo, nagpatay-patayan na naman siya. Kasi syempre, siguro, ang immediate feeling niya, danger. May danger. So, para na lang, patay-patay na. Tinago niya yung ulo niya dun sa shell niya, tapos bumaliktad siya, tapos parang promise partner, nagpatay-patay siya, lasing-lasingan, tapos binaliktad niya pa yung sarili niya, parang patay ako, wag niyo na akong pansinin, patay na ako, parang gano'n, kakaaliw. Correct ka. Oo. Ewan ko, napanood mo yung mga video na halimbawa yung aso nasa highway na super highway talaga. Aso, okay. Oo, may asong tinulungan siya na makatawid din. Galing. Correct. That's yung halimbawa, yung mga bears naman, hindi niya hinahayaan na maiwan lahat ng anak niya. 'Di ba, na makatawid, hindi siya alis ng tawiran hangga't di nakakatawid yung anak lahat. Nila. Ganon. Isipin niyo, 'di ba, na may ganon na parang mother instinct or father instinct, parental instinct. Oo, na parang syempre kapakanan muna ng mga anak ko bago ako. Sino mag-aakala, 'di ba? Binabaril-baril nung iba doon sa ibang bansa 'yun. 'Di ba? Mga bear na 'yun. Yung unggoy, 'di ba? Pag habang naglalambing din, nagmamakaawa yung mga 'yun eh. Umiiyak talaga sila na wag mo silang barilin para kunin yung anak nila. Meron silang emosyon, hindi lang natin naiintindihan kasi iba yung lengguwahe nila. Correct. Lahat ng hayop. Totoo. Tingnan mo yung hayop mong asawa. Diba? May emosyon sila. May emosyon din siya. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Oo, kaya ganun. Pero may emosyon siya. Pero totoo yun. Totoo. Antig ng damdamin yung mga hayop, kung paano sila, 'di ba, how they react, 'di ba? Yun nga lang regularly that we see in the air ng mga birds. May dahilan yung V-formation nila. 'Di ba? May dahilan kung bakit sila lumilipat mula sa isang lugar papunta sa isang lugar, 'di ba? May ganun. Yung isang picture naman ng mga yung pugad na namatayan ng mga inakay, yung mga birds na baby, na namatay sila doon. Ibig sabihin pinatay yung nanay. Sobrang sobrang ang daming shares nung picture na yon. Pinatay yung nanay kaya yung mga inakay namatay din. Diba? Kasi hindi na nakabalik. Lagi nating iisipin yun. Yung bawat nilalang sa mundong ito, may mga taong umaasa dyan. Yun yung sinasabi ng picture. May mga totoo. Diba? Pinagtripan mong patayin yung ibon, tinirador mo, binaril mo, or kung ano mang ginawa mo. Diba? Meron yung mga anak na nasa pugad niya na naghihintay para pakainin sila.
Diba? Pinatay mo ni nanay. Diba? Wala Yung mga na. taong umaasa. Namatay na pong lahat yung mga anak. Diba? So, ang ganda ng message nung... Correct. Ako nakita ko kaagad na message yan. Yung pagka ikaw ay nagmamaneho sa kalsada. Oo. Diba? Minsan, we're so... we are such irresponsible drivers. Driving without license, driving under the influence of alcohol, driving, texting while driving, not following the signs. Diba? Ang dami nating mga ginagawa na hindi dapat gawin. Tapos, ang ending dito, hindi natin alam pag na-aksidente tayo, mabuti kung tayo lang 'di ba? Pero yung tayo lang is actually bad kasi syempre may naghihintay din na pamilya sa atin. Yung nandamay ka pa. Natandaan natin na kung sino man yung madadamay mo sa kalsada, may pamilya ding naghihintay doon. At hindi mo alam ang kwento. 'Di ba? Baka sa kanya lang umaasa, yung mga ganun ba? Totoo. Ganun. Sumawa ko doon sa mga ibon, nakanganga silang ganun, naghihintay sa nanay. Naging kalansay na sila. Tapos nakalansay sila na nakanganga. Oo, naging skeleton na silang lahat. Ibig sabihin, namatay sila sa gutom. Kasi pinatay mo yung nanay na hindi na nakabalik sa pugad. Correct. Diba? Yung nanay naghahanap lang ng pagkain. Ay. Minsan yung mga aso, halimbawa, diba, lumalapit, babatuhin mo. Diba? Naghahanap, may ganung video din, yung aso naghahanap lang ng pagkain para sa mga anak niya. Hindi, anong ginawa sa aso? Binato yung aso. Yung aso. So duguan yung aso, pero yung aso nakabalik pa rin ng yung video na yon, nakabalik pa rin doon sa mga anak niya. 'Di ba? Na parang ang sinasabi, wala naman akong intensyong masama. Gusto ko lang pakainin yung mga anak ko. Ganun yung message ng video. Gusto ko lang pakainin yung mga tuta ko, pero nasaktan pa ako. Diba? Isipin mo ang intention, ang puso ng aso, pakainin lang yung anak niya, pero sinaktan mo pa. Diba? Binato mo pa. Hindi ka naman niya naanuhin pero binato mo siya. Diba? Yun lamang. Partner, 9:09 na pala. Konting kembot na lang, tambalan na ulit. See you later. See you later. Bye guys. See you later.